So, ibig sabihin, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo na may Diyos na magbibigay sa ating mga panalangin. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Narito naman po ako upang magbigay mensahe ng ating Panginoong Jesucristo patungkol po sa the power of faith. The Greek word of power, it means dunamis. Means specifically ability, abundance, power, strength, violence, or wonderful work. In the Greek word, faith means pistis, meaning truthfulness of God, especially reliance upon Christ for salvation, truth itself, assurance, belief, faith, fidelity. Yan po yun ang meaning ng salitang faith in a Greek word, pistis. Yan po mga kapatid, isa po ito sa pinakamahalaga sa atin na kung saan ay mas palakasin pa po natin ang ating pananampalataya. Kasi sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, para magkaroon po tayo ng faith or lumakas po ang ating pananampalataya, ito po yung sabi sa Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. In Hebrews chapter 11 verse 6, sinabi niya, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. In Romans chapter 10 verse 17, Paul articulates that faith comes from hearing the message of Christ, suggesting that our understanding and belief are nurtured through the Word of God. The power connection underscore how faith can inspire hope, foster resilience, and ignite a sense of purpose. Moreover, the passage reinforces the exclusivity of faith, reminding us that it is available to all, regardless of background or circumstances. So the question is, what is faith? So in Hebrews chapter 11, now faith is confidence in what we hope for and assurance about we do not see. So ibig sabihin, ang pananampalataya po ng isang tao ay siya'y naniniwala sa mga bagay na kahit hindi niya nakikita. Lalong-lalo na po mga kapatid, magbibigay po ako ng example. Tayo po'y naniniwala sa Diyos kahit hindi po natin nakita ang Diyos. Tayo po'y nagbigay papuri sa ating Diyos kahit hindi po natin nakita ang Diyos. Tayo po'y nagsiserve sa Kanya, tayo'y nagpaalipin sa Diyos kahit hindi natin nakita ang Diyos personally. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay may pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya po natin ay malakas. Bakit mga kapatid? Tayo'y nanalangin sa Diyos. Tayo'y humihingi ng guidance. Tayo'y humihingi ng wisdom kahit hindi natin nakikita ang Diyos. Diba po? So, ibig sabihin, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo na may Diyos na magbibigay sa ating mga panalangin, na mag-guide sa ating mga gawain. Yan po yung pananampalataya mga kapatid. Kasi maraming tao na wala silang pananampalataya sa Diyos dahil hindi po nila nakikita ang Diyos. So, hindi po yan ang totoong faith. Hindi po yan faith mga kapatid. Ang totoong faith, naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo nakita, naniniwala ka ikaw ay ligtas dahil nabasa natin, napakinggan natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya namatay sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay. So in Matthew chapter 17 verse 20, sinabi niya, He replied, because you have little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So, dito mga kapatid, ang ibig sabihin dito, kahit gaano pa kalaki ang inyong problema, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos na ang iyong problema ay masolusyonan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng inyong panalangin para sa Diyos. So sinabi niya, nothing will be impossible for you. So kung gaano kalaki ang problema, kung gaano kalaki ang iyong dinarana sa buhay, kung may pananampalataya ka sa Diyos, kung malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, natutulungan ka ng Diyos upang malampasan mo ang lahat ng mga problema na iyong tinatahak. So yan po yung faith mga kapatid. The benefit of faith. In Romans chapter 4 verse 3, sinabi niya, what the scripture says? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So dito mga kapatid, nangaral ni Pablo na maging halimbawa or naging halimbawa si Abraham sa pananampalataya. Ano yung benepisyo na na-receive or na-credit kay Abraham sa kanyang pananampalataya, which is yung righteousness.
Ibig sabihin, pag malakas ang inyong pananampalataya sa Diyos, maging matuwid ka sa Kanya. Ikaw ay matuwid sa Kanya. You are righteous, mga kapatid. Katulad po ni Abraham, na malaki ang pananampalataya na sa Diyos, it was credited to him as righteousness. So dito po, hindi po natin mapagkaila, mga kapatid, ng bawat isa, ng bawat Kristiyano, na malaki ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ito po ay righteous sa harapan ng Diyos. That is the benefits of faith sa ating Panginoong Diyos. Sinabi niya sa Galatians chapter 3 verse 9. So then, those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So dito, si Abraham pa rin ang ginamit ni Apostol Paul sa mga taga-Galacia. Ano yung benepisyo, mga kapatid, sa pananampalataya? Blessed. So kung malakas ang pananampalataya mo sa Diyos, you are blessed. Kagaya po ni Abraham, mga kapatid, malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kaya naging blessed siya. Kaya pinagpala siya ng Diyos. Kaya tinawag siyang the man of faith. So tayo, mga kapatid, gaano ba kalaki ang ating pananampalataya sa Diyos? Gaano ba kaliit ang ating pananampalataya sa Diyos? So ito po ay maging aral sa atin na maging tayo po ay mapagpala at maging righteous sa harapan ng Diyos. Dapat po malakas ang ating pananampalataya. Kasi kagaya po ni Abraham, mga kapatid, nung inutusan siya ng Diyos na pumunta sa kabilang bayan na hindi niya alam, pero sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito po ay challenge sa atin, mga kapatid. Kaya minsan sinusubok tayo ng Diyos. Sinusubok tayo sa bawat pagkakataon, maraming problema, maraming trials, maraming tentasyon. Lalong-lalo na ngayon, mga kapatid, we are facing crisis in this world. Dito masusubok, mga kapatid, kung gaano kalakas ang ating pananampalataya.